complaint is just like beating a dead horse already. Beating a dead horse, bakit Attorney Kitchen naniniwala kayo na hindi pa ito moot and academic at bakit kailangan pang pag-usapan ito at mag-intervene pa mismo ng Supreme Court dito sa usapin na ito? Oh, alam mo kasi Mark, napaka-importante na ating malaman na hindi naman dapat ganito ka-convenient or ganitong kadali mag-impeach ng isang impeachable officer, no? Sapagkat ang saligang batas natin, ang pinuprotektahan nito, hindi lamang yung tao, ngunit yung opisina. Kaya tayo may mga constitutional officers sapagkat kinakailangan itong mga pinuno ng mga departamentong ito, no? For example, yung presidente, vice president, yung mga justices, at yung mga chairman o chairpersons ng mga constitutional offices, pinuprotektahan ho yan sapagkat dapat hindi ho sila laging hinaharas, hindi ho sila dapat ini-intimidate, hindi ho dapat sila tinatakot. Sapagkat pagka ginawa po yan at pinayagan po yan ng saligang batas, hindi na po sila magiging effective doon sa kanilang panunungkulan, doon sa kanilang opisina. Ang sinasabi lang po namin sa depensa, maaari naman at malaya naman ang mga ating mga kongresista na halal ng bayan na mag-impeach ng isang officer. Ngunit siguro sundin naman ho nila yung saligang batas na dapat ho talaga nilang pinuprotektahan at hindi ho nila dapat binabastos o winawalang bahala. So malinaw ho sa amin, no, that notwithstanding that there was already a decision, no, although preliminarily by the impeachment court, that our special and affirmative defense, that the verified complaint is infirm in so many aspects, maaari pa rin naman po namin i-raise yan dun sa trial when our opportunity to present our evidence will start. No? Kaya yan po ang ginagawa namin at napatunayan naman po namin sa pagpipresenta namin kay Congressman Toby Tiangco na talagang ito po ay talagang minadali. O parang, attorney, para lumalabas lang, you're saying na parang this is against the position, this is against, parang lumalabas pa nga na it's against the judiciary or branch. Ganun po ba yung interpretasyon ng depensa na itong kasong ito ay laban dun sa posisyon ng Chief Justice at hindi laban kay Renato Corona bilang isang individual? Una, bayaan niyo pong dagdagan ko muna Sige po. yung sinabi ng aking kasama ukol doon sa preliminary hearing para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ano po ba ito? Ito po preliminary hearing, yung unang nangyari sa unang araw po kung saan nilatag namin yung mga affirmative defenses at sinasabi nila ito'y i-deny. Ang ibig lang po sabihin nito ay hindi pwede i-resolve yan for the time being. Nasa Rules of Court po yan, sa Rule 16. Last section. At sinasabi po doon na hindi nangangahulugan na kung ito'y dininay, hindi na po namin pwedeng gamitin na defenses. In the meantime, hindi lang po namin pwedeng gamitin noong mga panahon na yun. Pero nung nagpresenta na po kami, pwede na namin gamitin. Okay, at yung sa pangalawa, siguro malinaw po natin maya-maya. Kathy, we have a question from the audience. Oo, Mark, mahalagang masagot ang katanungan ng taong bayan na ito tama-tama napapanahon dahil Semana Santa sa susunod na linggo, may tanong si Jesus mula sa Trinity University. Okay, go Jesus. Magandang hapon po sa inyo. May katanungan po ako para sa panig ng prosecution. Maari po ba kayong magbigay ng mga aspeto ng saligang batas na magpapatunay na academic po ang inyong paglilitis sa impeachable officer na si Chief Justice Corona? Kasi sa aking pagkakarinig, marami pong nagsasabi kahit sa mga balitang na napapanahon ngayon na sinasabing parang nangingisda daw po kayo ng mga ebidensya. Hindi po totoo yan. Unang-una, balikan natin yung issue ng verification. Ang sinasabi po ng konstitusyon natin ay verified complaint. Walang sinasabi kung isa, dalawa, tatlo, o ilan na magbe-verify. Maliwanag po yun. Walang sinasabi. Hindi sabing isa, dalawa. Kaya, common sense ang gagamitin natin. Yung sino mang kongresista ang nag-draft nitong impeachment complaint, natural, nabasa niya yan. Naintindihan yan. At yan ay sufficient na verification. Yung mga sumunod sa kanya na pumirma, hindi naman kailangan ng verification nila eh. Kahit isa lang ang mag-verify, tama na yan. At sundan pa rin natin yung 188 na pumirma. Hanggang sa ngayon, walang tumitiwalag dyan. At tunayan, nadagdagan pa. Kaya, paano natin masasabi na depekto itong impeachment complaint na ito? Pangalawa, doon naman sa ebidensyang sinasabi natin,
almost 99% or even 100% po na ebidensyang pinaresenta namin ay documentary evidence. At lahat na yan, tinanggap na ng Senado. Nakapag-formal offer of evidence na kami, lahat tinanggap. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya namin, legal, walang anumang kinuha doon sa maling pamamaraan. Okay, sa depensa, sasagot po doon sa pahayag ni Attorney Justiniano. Mabilis na mabilis lang po, no? Una-una, yung sinasabi ho na hindi naman kinakailangan lahat ng pumirma ay kinakailangan sumumpa, no? Na talagang yon ay nabasa niya at yung mga aligasyon doon ay personal knowledge. Hindi ho kami naniniwala dyan, no? Sapagkat kung titingnan ho natin yung verification portion, alam niyo sa bawat pleading na sinusumiti natin, may verification ho yan. Nakalagay ho doon, kami, we, no? Yung mga pumirma, lahat sila sinasabi nila, nabasa nila, no? At sinasabi nila, naintindihan nila, at yung mga aligasyon doon based on their personal knowledge. Hindi ho naman kami sumasang-ayon dyan, sapagkat alam po namin na hindi naman ho talaga lahat nila nabasa, at hindi naman po nila lahat naunawaan kung ano nakalagay doon, no? Pangalawa, yun doon sa sinasabi po na yung mga pumirma na 188, wala naman tumiwalag. Paano po silang titiwalag? Napakahirap naman pong labanan ng administrasyon. Yun amin nga pong testigo na si Congressman Toby Tiangco. Voluntary po, pumunta siya doon, nagsalita siya. Ano hong ginawa ng liderato ng Kongreso sa kanya? Hindi ho ba tinakot na siya'y tatanggalin kapag meron siya mga sinabing mali doon sa kanyang testimonya? Sino pa naman ho ang magtatapang-tapangan sa mga 188 na lalabas at magsasabi kung ano talaga nangyari? No? Pangatlo, kami po'y naniniwala na kahit na mo yung mga ebidensya, although meron ho kaming mga pagtutol doon sa mga ebidensyang pinresenta nila, kami po'y naniniwala na pagtapos po ng aming pagkakataon na kami naman po ang makapaglatag ng aming ebidensya at testimonya ng mga testigo, makikita nyo po na talagang wala pong sala si Chief Justice Corona. Okay. Kadi? Ito, may isa pang katanungan mula naman sa ating Twitter account kay Richie Legaspi para po ito sa depensa. Yung survey po ng SWS, marami na pong nababagalan sa takbo ng impeachment. Ano po ang masasabi ng defense dito? Attorney Tranquil. Attorney Tranquil. Paliwanag ko lang po yun kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na mabasa yon nung una pong lumabas yan sa Business World. Ang liliwanagan po natin yung percentages. Yung percentage po doon, sabi 40% tama ang takbo. Para pong 47 or 49% ang nababagalan. Kung po titingnan po natin sa survey yan, ay hindi po malaki ang diferensya niyan. So wag po tayo na magkukonclude, with all due respect po, na sinasabi natin na babagalan. In fact, kung meron po tayong magandang nakita sa survey na yon, alam niyo po kung ano? Under that survey, sinabi po 67% na ng mga Pilipino ay handang tanggapin na kahit anong verdict, whether convict or acquittal. Ano pong nagpapakita nito? Na tayong mga Pilipino ay bukas ang pag-iisip. Handa tayong maghintay sa proseso at gagalangin natin ang proseso. Yun po ang aking intindi doon. Bago po natin pag-usapan kung tanggap o hindi tanggap at yung magiging resulta, balik po muna tayo doon dahil nababagalan daw po. We remember, Congressman Erin, na sa simula nung trial, first few weeks, medyo nag-express ng concern yung prosecution na magiging stricto masyado ang impeachment court. Sa tingin niyo po ba naging stricto, naging tama? Ano pong assessment ninyo dun sa pagtanggap ng inyong ebidensya? Well, unang-una, sabihin po natin, Mark, hindi naman taon-taon nagkakaroon ng impeachment, no? This is just the second case. So, para sa ating senator judges, nangangapa rin sila kung ano yung magiging leeway na ibibigay. At the beginning, nakikita nga po natin, masyadong naging stricto, but they adjusted, no? At para sa kanila, as long as may latag yung ebidensya, kung ano man panig, dahil ngayon position po ng it's the turn of the defense to present their evidence, ganun rin yung pagbibigay ng leeway. At kung makikita nga po natin bagamat with all due respect to my friends from the defense, merong mga senator judges who have shown a bit of impatience, no? Si Senate President Enrile has been a bit impatient nga with the way the defense has been presenting their evidence. But I've heard their story. They said, we're trying to build a picture, paint a picture, and we're just starting to paint the picture now. So we're giving as much as leeway that the prosecution was given by the impeachment court. I think it's the same leeway that the defense will also have. Ang gusto ko lang sabihin, dagdag Mark, no?
yung usapin tungkol sa pagmamadali. Nandyan yan sa Constitution eh. Unless we amend the Constitution to remove that the need for 1/3, no, is totally becomes irrelevant. Then that will always be a method that the House of Representatives can use. No, ang House of Representatives kasi is the sole jurisdiction to try and initiate. Ang Senate naman, sila yung didinig, no? Hear the case. So, kung gawin ng House yung proseso na gusto po nilang 1/3, no? Pwede nilang gawin. Walang problema 'yon. Sa usapin po tungkol sa ebidensya, alam mo, balikan po natin, wala pong sinasabi sa even in our rules of court, no, even in criminal cases, that you cannot also try to search for evidence while the trial is happening. No, wala naman 'yan eh. So hindi po masama, no, kung meron pong ebidensya na biglang lilitaw na pwede pong gamitin ng prosecution as long as the prosecution has not rested their case. Mabagal po ba? Tama lang po ba yung pag-preside ng ating presiding officer? Itong mga tinanggap na ebidensya, tama po bang tinanggap lahat? Yung mga tanong na galing po sa mga senator judges na nakakalap po naman ng ebidensya parang in favor of the prosecution. May problema po kaya ito? Tatanong po natin yan sa depensa sa pagbabalik ng ang paglilitis. Agree ka ba o disagree? Masarap makatuklas ng bagong kaalaman. Agree! Mabuting kumita sa sariling pagsisikap. Agree.